susuportahan nyo? Team Duterte, Duterte. Team Marcos. Ay, bakit po Team Duterte, mama, napili nyo? Kasi si Duterte, nagdagdag ng pensyon namin. At saka, wala nang mga adik, namatakot dito mga adik. Natigil sila kay tuktukon mo ng pinto, wala na nag-adik. Ngayon, maraming adik. Nako, kawawa naman tong si nanay. Pero doon sa panahon ni Tatay Digong, nadagdagan daw ang pensyon. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang saloobin ng mga kababayan nating senior citizen. Kasi pagka sila na ho nagsalita, pagka kinumpara na ho nila ang kasalukuyan at nagdaang administrasyon, at pagka sinabi nila, mas safe, mas magaan ang pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino, iba ho ibig sabihin yan. At dito rin ho sa video na to, papakinggan ho natin ang napakagandang kanta na ginawa nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Ito, pakinggan na ho natin, rekta na ho tayo. Nako. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP Ayos. laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Umili ka na ng suka, Ayos, di linisin ba? ang tanso, ibalik sa bayan ang talino at puso. Yung! Ito ang tunay na Duterte. Pumili siya ng 9 may asim, totoong magsisilbi. Bondok, Pato, Bongo, Hinlo, Marcoleta at Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Yung! 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Galing eh. Bukasan ng ating kabataan, Ayos, oh. suka ang tamang sukatan sa halalan. Galing talaga tong si Tunay na Attorney Jimmy. Duterte, pumili siya ng 9 may asim, totoong magsisilbi. Bondok, Pato, Bongo, Hinlo, Marcoleta at Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Galing, ayos! 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Sa Duterte 9, walang iwanan sa Duterte 9, magdadamayan Duterte 9 para sa mamamayan. PDP laban. Sa Duterte 9, walang iwanan sa Duterte 9, magdadamayan Duterte 9 para sa mamamayan. PDP laban. Ayun, palakpakan naman ho natin itong si Attorney Jimmy Bondoc, ha? Number 10 ho siya sa balota, huwag niyo kalimutan. PDP laban straight, ha? Ginawa na ho ng kanta nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Napakahusay ho talaga, nakakabilib tong si Attorney Jimmy. Magaling, abogado, musikero, lahat na lang ho kinuha ng mama na yan. Kaya talagang kung kayo ay naghahanap ng senador, na kung saan talagang kumbaga complete package niya, nandyan ho yung 9 pinili nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Rekta ho tayo dito kay nanay, no? Wala ho tayo. Ay, teka lang. Eto ho, naku, natalo ho nitong si Carlo Nograles, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pambihira naman yan. Baka pagka nakita ako ng mga katoto natin dyan sa Davao City, murahin nila ako dito di ba? Subukan yung ipakita yan sa mga Dabawin nyo. Tingnan natin kung saan pupulutin. Sino ba nag-ano nito? Social Pulse Philippines. Ano nagkakwa? Pambira. Kaya pala hindi na pinaparehistro ng COMELEC yung mga survey firm dahil sa mga ganyang kadahilanan. Para yung mga kulelat sa survey, nakaalyado ng administrasyon, makagawa sila ng sarili nilang mga survey firm, di ba? Yan, gimmick na naman ho yan. Tatalunin mo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay ka lang, Carlo Nograles, baka nauntog yang si Carlo, kaya yung yung ilusyon niya na matalo. Tatay mo nga, di tinalo si Tatay Digong Tapos gusto mo, ikaw matalo mo siya. Naku, marami ka pang kakaining
Di ba? Ano ba yung si Carlo? Kaasosasyon ba yan nitong si ano? Nitong si Ortega, di ba? Si Ortega may pagkamalandi, no? Ibang klase yung mama na yun. Okay na, sige na. Social Pulse Philippines. Yung Pulse Asia at Social Weather Station, pinagsama. Anak ng toko. Ano na naman ho ito? May kumita na naman. Anak ng toko. Yung mga Nograles ho na yan, talagang ano na yan, kumbaga, do or die na sila dyan sa Davao, dyan sa Mindanao. Do or die ho yung mga yan. Pagka hindi nila kinalaban ang mga Duterte, tapos na ho talaga ang political career nitong mga Nograles na to. Kasi wala na ho, markado na ho sila sa sambayan ng Pilipino. Ang ano lang nila, kumbaga, makakatakas lang sila dito pagka nanalo, kung natalo nitong si Migs, itong si Kong Pulong, pag natalo nitong si Carlo, itong si Tatay Digong. Yun lang ho talaga. Pero pagka ang mga Nograles, natalo dito sa election na to, wala na, babay mga Nograles. Ika nga. Wala na rin kayong pakinabang sa Malacanang kasi kaya lang naman kayo tinutulungan ng Malacanang at nitong si Tambalusus. Kasi kayo lang ang may lakas ng loob na kalabanin itong mga Duterte sa kabila ng mga nagawa nila dyan sa Davao, sa kabila ng ginawang pakikitungo sa inyo ng mga Duterte nung sila ang nasa kapangyarihan. Mga traidor ho. Yung mga Nograles na yan. Huwag yung kalimutan, number 10 sa balota. Dito lang ho tayo na nangangampanya sa PH update lang ho kayo na nangangampanya ng Duterte, ng nasyonal. Iboto nyo ho kahit. Number 2 ho, sa mga kababayan natin dyan sa Davao City, mga naglalabasan ng mga fake news. Yan yung literal na fake news. Ito, rekta na ho tayo kay Mother. Ito, matindi ho itong si Mother. Malupit ho ito. Talagang alam ho niya kanya sinasabi. Pagka yung mga senior citizen na nagsabi na mas okay noong panahon ni Digong, mas safe noong panahon ni Digong, mas magaan ang pamumuhay noong panahon ni Digong, kailangan nyo hong maniwala. Kailangan ho nating maniwala at iboto yung mga kandidato nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka nanalo, kahit papaano, pagka kumpleto ho yan, magagawan ho ng paraan yung mga kapalpakan nitong si Marcos Jr. Kahit papaano, iba pa rin ho kasi presidente. Pero at least, di ba, sa 2028 election, at sa mga susunod na eleksyon, kung naset na natin ang tempo dito sa 2025, panalo na ho tayo. 3 eleksyon magkakasunod, sigurado ho panalo tayo. Bakit? Kasi pagka naupo yung mga yan, hindi ho gagawa ng mga ano yan, ika nga yung para sa pang sarili ho nilang kapakanan. Mamahalin ho rin sila ng sambayanan. Kasi makikita ho yung difference Yung pagiging tunay na senador na magbibigay ng pansin sa tunay na pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Mapapansin at mapapansin niya ng ating mga kababayan. At yan ang kinatatakot nitong si Marcos Jr. Na kahit wala si Duterte, yung tatak ng Duterte leadership mapunta sa Senado. Pagka nagkataon ho, nakapagpakitang gilas yung mga kandidato natin na yan, wala, hindi pa nag-uumpisa ang 2028 election, tapos na ho ito. Mother, ikaw na ho. Supporter nyo, Team Duterte, Team Marcos. Bakit po Team Duterte mama napili nyo? Kasi si Duterte, nagdagdag ng pensyon namin. At saka, wala nang mga adik, namatakot dito mga adik. Natigil sila kituktukon mo ng pinto, wala na nag-adik. Ngayon, maraming adik. Naku, kawawa naman tong si nanay. Pero doon sa panahon ni Tatay Digong, nadagdagan daw ang pensyon. Shout out dito sa administrasyon ni Bangag. Kumusta yung ang lagay ng ating mga kababayang senior citizen dito sa administrasyon na to? Wala daming mga di ba yung naalala nyo ho nung mga nakalipas na buwan yung matandang bedridden, yung senior na bedridden, tapos yung isang bangag binanatan pa ho yung bedridden na senior. Naalala nyo ho yun? Yun ang sinasapit ngayon ng ating mga senior citizen. Dahil ho yan sa mga kabangagan nitong si Marcos Jr. Kaya gusto ko si Duterte maging presidente uli. Nako, yan tayo dyan. Palakpakan muna tayo. Palakpakan natin si Mother. Yun ang pinakagusto natin sa lahat na sinabi niya. Kaya gusto kong maging presidente ulit si Duterte. Tumaas ang pensyon, nawala. Di ba? Imagine, kasi yung mga yan, wala na akong iniisip yan Kumbaga, nasa dapit hapon na sila no? Iniisip na lang nila yan kung ano ang magiging kinabukasan ng mga iiwan nila. Yung mga apo nila, yung mga anak nila.
Yun na lang iniisip nila. Tapos na sila eh. Kumbaga yung buhay nila eh, okay na ako. Yari na ako dyan, higa nga. Tapos na ako dyan, wala na yan, higa nga. Di ba? O, dito na lang ako, kuya-kuya-kuya na lang ako dito sa rocking chair ko. Ganun na lang iniisip niyan. Ang iniisip na lang yan, yung ano na lang, yung mga apo na lang nila. Ngayon, nakikita ho nila, lumalaganap na naman ng droga. Sabi siguro, paano ako hihimlay nito kung, di ba, iiwan ko ganito Pilipinas, ano mangyayari sa mga apo, anak ko, di ba? Ganun po, nasa utak ng mga senior citizen eh. Kaya, ito hindi ho magsisinungaling tong mga to. Kumbaga, hindi ho na, hindi nalalason ang utak ng ating mga senior sa basurang kumakalat sa social media. Kumbaga, kung ano lang nakikita nila sa mga bakuran nila, sa kapitbahay nila, yung mga kachismisan sa barangay, yun lang eh. Kumbaga ganito, nag-addict na naman daw si ganito. Naku, nahuli daw siya kagabi, bumabatak, di ba? Yun lang alam ng mga yan. Kumbaga yung politika, yung awayan ng mga Duterte, wala ko silang pakialam dyan eh. Kung ano lang yung pinag-uusapan sa barangay, at yun talaga yung pagka pinag-usapan barangay, doon ho natin malalaman kung ano talaga ang estado ng ating bansa. Pumunta tayo sa barangay level, doon sa grassroots, ika nga. Pero yung yung mga nasa Senado, House of Representatives, malayo ho yan sa katotohanan, sa totoo lang yung mga pinag-uusapan nila dyan. Hindi ho yan, kasi mga barangay, magkakamukha ho ng problema yan. Ano problema natin ngayon? Droga. Di ba? Itong si Mother, simple lang eh. Pension at saka droga. Yun lang ang concern niya. Kaya kailangan ibalik ang Duterte. Saludo ako sa iyo, Mother, ha? Saludo ko kami sa inyo. Palakpakan mo din. Isang beses pang palakpakan para dito kay nanay. Nawag ako ni Sara eh. Pabor po ba kayo na i-impeach si Vice President Inday Sara Hindi Duterte? nawag ako ni Sara eh. Ang gusto ko, huwag na nilang i-impeach si Sara dahil hindi nanalo si Marcos kung hindi dahil kay Sara. Kasi kami kay Sara, dala na namin si Marcos. Alam nitong si kumbaga yung mga kasinungalingan nitong administrasyon na to wala talagang kawala dito kay nanay, ika nga. Naisip ko doon, pandemic, kung hindi si Duterte, kung sino-sino lang na naging presidente, paano niya pakainin yung tao sa buong Pilipinas? Hindi nila kaya eh, ayuda nga eh, pinipili lang. Pero si Duterte, ako nakatanggap ako ng 2 beses ng tag 8,000. Kay Duterte? Oo, kasi pero kayo kay Marcos? Kay Marcos, nakatanggap ka ba? Ni piso. Wala. Team Duterte, Team Marcos po. Ay, napanood na ho natin to. Yung intro lang pala yung iba. Ito talagang si hindi natin Teka lang, napanood na ho natin to. Hindi na ho natin papanoorin ulit ito. Ito. Okay. Duterte po. Bakit mo po napili ang Team Duterte? Kita ko naman po sa Duterte yan. Si Duterte, Team Marcos po. Duterte. Sa inyo, ma'am. Duterte. Ano pong team ang susuporta niyo? Team Duterte, Team Marcos po, ma'am. Ito lang po. Team Marcos. At Team Duterte, Team Marcos po. Pili lang po kayo ng isa po. Yung napupusuan niyo. Team Duterte o Team Marcos lang, ma'am? Pili lang kayo. Kaninong team? Team Duterte, Team Marcos. Ayun na nga mga kababayan, wala na hong maraming explanation at cheche-bureche. Talagang majority sa ating mga kababayan, pinipili ang Team Duterte. At dito sa video na to, ito ho ang dahilan kung bakit talagang galit na galit itong si H. Barber sa mga vlogger. No? Itong si Coco Loco. Pambira talaga, oh. Eto, pakinggan nyo yung mga banat nila dito kay Barbers. Barbers, makinig ka. Is Barbers, tama sila. Kung na-hurt yung feelings nyo, ito logical explanation. Seryoso na tayo. Logical explanation. Game. Nandyan po kayo para gamitin yung utak nyo. Pero paano nyo magagamit yung utak nyo? Kung sinasaktan nilang emosyon nyo. When the emotion is high, the intelligence is low. Kaya hindi kayong kapagtrabaho para sa Pilipinas. Para ka na ba-drugs? Para daw ako ka-drugs. Paano makakapagtrabaho mga congressmen? So kailangan nyo isipin kung sino yung galit sa kanila. Tsaka support lang eh. Support lang tayo eh. Hindi tayo pwedeng nagkikriticize mga
may limits ang freedom of expression. May limits ang freedom of speech. Ito yung freedom of speech. Yung limit is, masaya ba si Ace Barbers? Kung hindi masaya si Ace Barbers, mali. Kailangan yung imbestigahan. Kailangan, pag galit si Ace Barbers, meaning nun, mali. Mali yun. So, wag magmumura. Kahit na pagpunta mo yung hospital, walang yan yung palamuraw. Ayan. Si Ma'am Jo yung nasa picture Ayun na nga mga kababayan dito sa bahagi ng video natin na to. But parang ano yung video natin na to, no? Yung hindi natin anticipated ng pagkatapos nung kay nanay yung ginawa na natin ng video dati yun Hindi na natin uulitin. Dito na ho tayo sa interview nitong si Kwentong Barbero Dito dito sa Bilyonaryo News Channel. Ito, rekta ho tayo dito. Game kagad. Congressman Ace, kamusta naman po kayo ngayon sa Surigao? Okay. No, we're busy in our efforts to campaign, and we're moving from one town to another, and continuously sharing our platforms of government to our people here in Surigao. So busy pa rin po kahit na nag-adjourn na yung Congress. Yeah, medyo busy dahil it's election season, and Ano yan, ma'am, itong kalimutan ko pangalan ano ho yan, pinagkakabisihan ho ni Ace Barbers ngayon, baka yung 150 million na ipinamigay doon sa pumirma. Daming ayuda ngayon yan sa mga taga Surigao Anong sabi nung huling pinanood natin, kung sino man na mamimigay ng ayuda, wag nyo hong iboto yung mga yan. Dahil yung mga yan, nagsip-sip sa ibinenta nila yung kanilang prinsipyo para makuha yung mga ayuda na yan. Kaya wala ho silang karapatan. Kumbaga, ibinenta na ho kayo. Ngayon, binabayaran kayo. Yung ibinigay na boto sa inyo, nagbida-bida. Kumbaga, naging pala desisyon yung mga congressman na yan na hindi pa kinonsulta ang kanilang mga constituent kung gusto nila ma-impeach si VP Sara. Rektang pirma na ho sila. Nakananto ko people are actually expecting to see what the candidates have to offer. So, ikot lang kami ng ikot, continuously showing what we can do for the province and for the district. And yung pag-ikot niyo po, this is for your wife who's running for Congress. Is that correct? Yeah, for the whole team. We have a team of Nacionalista Party candidates. We call our team in the local political scene as Abante Surigao. So that's what we're doing. We're promoting Abante Surigao. Okay, and Congressman Ace, napakainit na po ngayon dito sa Manila. Is it the same in Surigao? No, baliktad. While mainit dyan, dito naman ay tuloy-tuloy ang ulan. Okay. O so para dun pala sa mga gustong mag-escape sa init, they should consider going to Surigao. Oh yeah, if they want to experience continuous rain for a week without sunshine, they can come to Surigao or any province in Caraga. And then let's go po to this case that was filed against you just yesterday. So vloggers filed a libel case against you. Can you let us know what your comment is on this? Well, I just found out that there was a case filed against me just yesterday, no? I don't know when they filed it, but sabi ko nga, kasama naman yan Siyempre, takot yan mga yan humarap sa TRICOM. Takot yan mga yan in fact, ang kanilang basis for filing a libel case against me. Takot na umarap sa kayo, takot kayo umarap sa korte. Di ba? Ayaw nyo umarap sa korte. Pagka pinatawag sa korte, harassment ka agad. Yung tipong ginigipit sila pagka anak ng to, pagbihirang mga yung mga nila, yung mga dahilan nila, no? Sila nagpatawag, takot. Pero pagka yung mga pinatawag, yung mga hinaharas sa korte, yung mga hinaharas dyan sa House of Representatives, pagka pinatawag naman sila sa korte, sila nag-iiyakan. Sa korte, parehas dun Magaling lang kasi kayo pag dyan sa teritoryo nyo, dyan sa House of Representatives, pero pagka sa korte na usapan, tumitiklop naman kayo. It's a pure harassment case, no? Para lang mahinto yung investigation at yung committee hearings ng TRICOM. Again, no, they're saying that tinawag ko raw silang narco vloggers at saka pogo vloggers. Totoo.
meron akong statement doon sa aking privileged speech na these vloggers who continuously throw fake news or peddle fake news against the government, against anybody in government, seems to be funded, no, by these pogo vloggers and these narco vloggers. I did not name names. Kaya nga naintindihan naman ng abogado nila yan, Karen, and I'm sure Yung ano lang sila mahilig lang ho silang mag-angas. Ganito inimbitahan nila yung mga di umanong pogo funded vlogger. So yung mga inimbitahan nila na kung saan talagang inisya-isa nitong mga congressman na to, mag-a-assume ang sambayan ng Pilipino, hindi na para sa ikaw ang magsabi na hindi ko naman sila tinawag na gano'n, hindi ko naman sila tinawag na ganyan. Hindi ikaw para magsabi na kesyo hindi mo sila pinangalanan o kung ano pa man sinabi mo dito sa mga individual na nag-file sa'yo. Ang issue dito, sinabi nyo, pinatawag nyo yung mga DDS vlogger na kung saan yung pagbanat pa nga, yung iba dyan, pogo funded vlogger. Kaya siyempre, kung sino yung mga pinatawag dyan, meron silang karapatang mag-react at linisin yung kanilang pangalan na walang katotohanan yung mga akusasyon na yung mga pinatawag dyan sa TRICOM na yan, mga pogo-funded vloggers. Kaya ngayon, kung meron kang ebidensya, sa korte nyo ho ilatag yan. Hindi dyan sa billionaire news channel. it was delivered in a privileged speech, and the meat of the speech was about certain vloggers who follow the narratives of the Chinese in the West Philippine Sea issue. Vloggers who continuously attack the administration, people in the administration who seem to have been hurt by the campaign against pogos, against illegal drugs, and who could have funded this? Siyempre, ito yung mga narco syndicates, and mga pogo syndicates. Sino nga pinupondohan? Hindi mo mabanggit kasi wala kang ebidensya. Kasi kung meron lang, linabas nyo na yan sa social media at mainstream media. Kaso ang ginagawa nyo dyan, pagka in-interview kayo, ano yan, mga pogo funded yan. Kesyo ganito, kesyo ganyan yan. Diba? Ganun lang ho sila. O ngayon, yung mga inimbitahan, siyempre linawin mo barbers kung sino-sino yung mga yan. Kaya tama lang ho talaga na sampahan ng kaso at pagpaliwanagin itong si Robert H. Barbers kung sino nga ba ang mga tinutukoy niya na pogo funded vlogger, di ba? And those who parrot, the narratives of these syndicates are perhaps being motivated by the amount of money that being paid. So siguro yun ang ko doon. Kaya nga dapat imbestigahan yan. Yeah. So Congressman Ace, Imbestigahan natin yan sa korte. Huwag dyan sa House of Representatives. Wala nang ano gagawin yung batas dyan? Meron na cyber libel. Kung linibel kayo, kasuhan nyo. Ngayon, base sa paniniwala ng mga nagsampa sa iyo ng cyber libel, meron ka maling ginawa. Ngayon, kesa magpaliwanag ka dyan, kahit wala pa tayo sa korte, tatanggapin namin kung ano man yung mga ebidensyang ilalatag mo, ilabas mo na kung meron. Meron ka bang dyan, yung picture na kung saan yung mga pogo personality nakikipag-usap dito sa mga vlogger na to? Kahit yun lang, pwede na yun. Tatanggapin na namin yun. Meron ka bang listahan kung sino-sino yung mga pangalan na tumatanggap ng pera dyan sa pogo-pogo na yan? Latagan mo kami ng ganon. Ngayon, pagka nalatagan mo kami ng ganon, maniniwala kami sa'yo. Diba? Yun nga binigyan ng listahan dyan sa Senado. Nung nabigay sa kanya listahan, biglang nanahimik Diba? Kaugnay dyan sa Pogo issue, no? Ngayon, labasan mo kami, Ace Barbers, para matapos na tong lahat ng kabalbalan na ito. Kayo rin naman ng mga kasama mo dyan sa House of Representatives ang nagpakalat na kesyo yung ibang mga vlogger, Pogo funded. Ilabas nyo ho yung mga ebidensya. in the past, Kasi pagka naglabas kayo ng mga peking ebidensya, naku, lalo kayong mayayari dyan. Lalo kayong walang lusot sa mga kalokohan nyo na yan. Kaya takot ho ngayon ba si Barbers you were quoted as asking the NBI to investigate the links of these vloggers to illegal drug operations and pogos.
So That's right, is yes. this investigation being conducted right now? I believe so, Karen, kasi I wrote that letter a few months ago before the start of the TRICOM, when after I delivered several speeches, no, in the context of the social media platforms being abused by some bloggers. No? Kaya nga sabi natin, dapat magkaroon ng code of ethics or code of conduct para hindi ito maabuso at hindi ito magamit para makapanirang puri o bigay ng kaguluhan sa ating bansa. Yun ang objective ng investigation na yan. And I'm sure na the NBI is doing their job. No? They're investigating that. Is there any bill or at least technical working group right now in Congress? I know it has been adjourned, but before the adjournment, meron po bang grupo that started already drafting or looking into a law that would address fake news? Yes, I believe so, Karen. In the committee, the TRI committee, we have already started inputting some ideas from those who attended the committee hearings, especially those that came from the academe. May mga ideas kasi sila na dapat gawin ganito ang social media platforms, no? Magkaroon ng isang regulatory policy or framework nang sa ganun ay masiguro na hindi ito maabuso. Meron din kaming kinonsider na mga opinion ng people in government, especially the advice and the suggestion of the DICT, the CICC, and some respected journalists, both in print and in broadcast. So mukhang nabububo na dahan-dahan itong aming gagawing batas, pero of course we still need more, no? Kaya nga gusto namin sana itong mga vloggers na ito na hindi naman guilty because they probably felt alluded to. Wala namang kami sinasabi, di ba? Hindi guilty. Brad, nakita niyo ho kung paano umasta itong mama na to nung binabasa niya yung post nito si Sir Mark Lopez, nitong si Ma'am Joey. Nakita niyo kung paano umasta yang si Abante, di ba? Nakita niyo kung paano sila nag-coops doon sa mga hearing. Hindi pa nga nagpunta diyan, gigil na kayo na i-contempt sila. Paano pa sila pupunta diyan? Di ba? Wala daw pinapangalanan, yung iba daw nagpunta naman at hindi naman sila tinatarget niyo eh. Wala naman kayong pakialam. Yung mga ibang inimbitahan niyo diyan, yung mga kesyo nasa academy, yung ibang mga vlogger, yung sila yung mga sila models of Manila, yung ano pangalan to, yung Eli San Fernando. Kahit hindi magpunta, wala naman kayong pakialam eh. Talagang ang pinupuntirya nyo lang talaga yung mga binanggit nyo, yung tipong binabasa-basa nyo pa sa mga phone nyo yung mga posting nila, yung mga video nila, pinapalabas-labas nyo pa dyan sa mga hearing, di ba? Sila talaga tinatarget nyo. Pero yung iba dyan, wala naman kayong pakialam kahit hindi magpunta yung mga yan. Kaya diretsahan na lang, Robert H. Barbers. Meron ba o wala? Yun lang naman ho. Kung wala, edi manahimik ka na. Kung meron, edi ilabas mo na sa korte at sa social media, ilabas mo yung mga ebidensya. Na yang si Coco Loco, yang si Ma'am Crisette, pogo panded vlogger yung mga yan. Oh. Wala naman kaming pinangalanan. So, kaya nga dapat mag-contribute sila. Kung gusto nila na maayos ang paggamit. Teka lang, meron ka bang choice kung ayaw nila mag-contribute, Brad? Kunyari, gumagawa kayo ng ng batas-batas, itong isang individual, ayoko mag-contribute. Anong pakialam mo? Ayoko nga. So, pagka pinatawag nyo sila, kailangan talaga dumalo sila, ganon. Wala silang karapatang tanggihan yung mga imbitasyon nyo na yan. Ng social media platforms at hindi ito magamit. Yung iba nga dyan, nagpapadala lang sila ng ang tawag dito, ng written position lang. Sa mga pinag-uusapan. Di ba? Yung nga mga vlogger, nagpadala na nga ng sulat, di ba? Binasa nila na hindi ako, wala akong maiko-contribute dyan sa pinag-uusapan nyo na yan. No, wala, hindi, kumbaga yung
Maraming mas magaling sa akin dyan na dapat maimbitahan. Nandiyan si Darian, nandiyan. Di ba? Sila yung mga dapat tostahin ng puwit dyan sa mga hearing dyan eh. Yung mga bayarang vlogger, nandiyan yung mga vlogger sa YouTube, yung mga, di ba yung pinagtatanggol nila administrasyon? Madami ho yan. Meron naman silang kinip eh. Itong administrasyon na to, nung panahon ng kampanya, maraming vlogger, marami ho talaga silang vlogger. Pati yung mga tumutulong sa kanila na hindi nila napapansin na nandyan lang sa gilid. At tinayaan lang nila. Siyempre, libre na nga naman yung bayad doon. Hindi nila binabayaran. Ngayon, yung iba dito sa mga vlogger na to, inano ho nila, hindi ho nila pinakawalan. Hanggang sa ngayon, nung una medyo nag-lay-low sila kasi nakikita ng mga vlogger na may palpak naman ng administrasyon na to. Ganun nangyari. Pero ngayon, yung mga vlogger na nanahimik nung pagka-umpisa ng administrasyon, ngayon medyo sumusuntok na naman ho sila. Ang problema, wala naman hong naniniwala at nanonood sa kanila. Kaya sinasabi natin dito, balik conspiracy theory na lang kayo. Di ba? Balik na lang kayo yung conspiracy theory. Buti pa doon, marami manonood sa inyo doon. Oo, wag na kayo dito. Mga wala namang ipagtatanggol nyo bangag, anak na to. Malabong mangyari yun. Para magkaroon ng kaguluhan sa bansa o hindi kaya makapanirang puri, dapat sumama sila rito sa layunin nitong TRICOM na ito na magbuo ng isang regulatory body or regulatory policy. Before the 19th Congress adjourned, one of the last few hearings was the hearing in Congress on fake news. Will we be seeing another potential hearing asking vloggers to attend as resource persons in the 20th Yeah. Congress? I think so. This will probably, if we will not be able to finish this during the 19th Congress, siguro itutuloy-tuloy nila ito sa 20th Congress. And everybody believes na may pangangailangan talaga na magkaroon ng isang regulation o regulatory policy itong paggamit ng social media. Meron nga dun in the last hearing sa Tri-Committee, may nag-expose nga doon na maraming fake accounts sa Twitter, sa TikTok, and sa Facebook na nag-originate from China. No? At ang layunin nito ay ang nilalabas nitong mga contents yung anti-government, no? And pro-China. Yun ang dapat na Madali lang naman yan. VPN lang naman yan Ito naman mga wala kasing utak to Kahit nasa Pilipinas ka, pagka naka-VPN ka, gusto mo, kahit yung mga 1 milyong troll na yan, 1 bilyong troll na yan, gusto mong palitawin na nasa iba yung dagat, wala naman yung problema. Ang bilis yung talagang palibasa, mga walang utak kayo. No, yung tipong partida, yung kanilang MOOE, yung kanilang researcher, milyon-milyon ang binabayad nila sa mga yan. Pero yung tipong, yung logic lang naman na para pamukain natin na masama ang isang bansa, pwede nating yung IP address nitong mga account na to, dalhin natin lahat sa China. Diba? Hindi yun lang consider yun. Kasi nga naman, nakafocus yung utak nila na siraan itong particular na individual na to at itong particular na bansa na to. Yun lang ang target nila. Pero pagdating doon sa technicalities, yung kung paano gumagana yung bagay-bagay sa social media, wala yung pakialam doon. Basta yung focus ba, yung mindset po nila, doon lang nakatutok. Doon kung paano sisiraan. Paano patatahimikin, paano bubusalan ng bibig, no? Yung mga Duterte vloggers. Yun lang ang target nitong mga walang yang. natin silipin. Dahil baka makakontrol ang narrative ng Pilipinas ng ibang bansa. Kaya nangangailangan talaga tayo ng isang mahigpit na polisiya tungkol dito. Okay, Without of course, stifling the freedom of speech and freedom of expression that is enshrined in our Constitution. And wala naman po bang risk na mako-contempt yung mga vloggers if they attend these congressional hearings? Some of them were saying that they were worried that they were being called to appear and then mako-contempt sila so that they won't be able to post anymore. Hindi ko alam kung saan ang galing yun But that's their imagination. Baka hindi ko alam baka baka nag-iisip na sila ahead of time. Alam mo, the only way that the committee can cite a person in contempt is if they violate the rules. Nako, hindi ko tayo naniniwala sa basic na rules na yun ng House of Representatives. Ang alam mo natin dito, pagka nagsabi ka ng totoo, dyan sa House of Representatives, malamang sa malamang, makukontempt ka.
Ano ho bang nalabag na rules nitong si Colonel Grijaldo? Dahil dun sa pagsasabi niya ng totoo sa Senado? Anong nangyari sa kanya? Ilang buwan na ho, nakakulong pa rin yan si Colonel Grijaldo. Oh. Asan yung rules? Pag nagsabi ng totoo, makukontempt. Kaya dapat lang ho talaga na hindi na dumalo itong mga itong mga vlogger na to. Diyan sa diyan sa hearing na yan. Kayo, comment nyo ho sa baba, sa tingin nyo ba dapat dumalo, hindi dapat dumalo? Nasa mga kababayan ho natin. The rules are very clear. They can contest, no? Kung halimbawa, someone moves for citing someone in contempt, they can appeal. They can actually question that kung wala talagang basihan. But if they violate, no, the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation, then may pananagutan sila doon. At meron tayong contempt powers, binigay din po ng ating saligang batas. Okay, and Congressman A, since you mentioned that this libel case filed against you, you deem it just as harassment, are you confident that this would be dismissed? Kung wala ka naman palang binanggit at wala naman palang nung harassment, hayaan mo na lang, manahimik ka na lang kung wala naman talaga, ikaw talaga. Yeah, I think it will be dismissed. No, I'm confident that the case will be dismissed because it will just appear to be a harassment. Yung abogado nila, alam din nila yun eh. So, una, wala nga pangalan dun eh. Bakit kayo umamin? Did you feel alluded to? Oh, number two, this is a speech delivered in a privilege. Siya. Okay na. Bahala ka sa buhay mo. Ang sigurado lang namin dito, yung pangarap mo maging senador, tapos na yan. Ika nga, hindi mangyayari yan sa mga dito sa 2025 election, 2028 election, 2031 election, at sa mga susunod na election. Yung pangarap mo maging senador, kasabay yan ng yung kung paano mo binenta yung iyong paninindigan. Meron ko pang nalalaman ransararan dito kay Tambaluslos, yun ay kasabay ng iyong ambisyon na maging senador. Binenta mo, kaya yan, wala na, mga tiwala ng mga ordinary. Mantakin mo, hindi lang dyan sa lugar nyo galit ang mga barbers ngayon. Pati buong Pilipinas, mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, galit sa mga barbers. Yan ho ang naging resulta ng kaipalan mo dyan sa House of Representatives. Kaya naman, sa mga gusto maging congressman, wag nyo hong tularan ng mga kaipalan nitong mga congressman na to dahil ganito ho ang sasapitin nyo. Wala hong magiging ni katiting na respeto na manggagaling sa mga netizen at sa kanila mismong mga constituent. Binabastos ho sila at wala hong respeto ang sambayan ng Pilipino dito sa mga individual na to. So, ladies, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.